is, of course, si Joanna, no? Nakabenta na si Joanna, no? Yan, sagutan mo. Isa na yung kliyente niya, isa sa mga una rito. Dalawa yata yun, no? Tatlo, o yun, gano'n. Simple lang, tatlo. Pera, sakto. And then we also have si Edgar, no? Mga bago. I hope you're not new to high-end selling, no? Kasi yung high-end selling, it's one of the better paying projects, di ba? Kasi yung makausap mo dito may pera. Ang magiging problema or ang pinaka-challenge mo na dito is to bring them here, no? And then to show them the project. Pero pagdating sa mga presyo, hindi masyadong pag-usapan yung sa nagandahan sila. Okay? This is also a new type of ownership, no? Kung mapapansin nyo. Hindi siya traditional. Ano may traditional? Yung traditional is you buy property, lupa, bahay. And then habang buhay ka na nagbabayad. Tama? Even if you don't use it, yun ang mga traditional na vacation homes, no? Dito, itong Fora Condo, this is a new form of ownership, no? Magandang ipaliwanag natin sa ating kliyente, no? Because you don't own a property lang, no? Alin dito? Hindi lang mo nagmamayari kayo ng property, kundi you have the opportunity Wala na yan. Ito. to have a business. Okay, Wow. okay na. Business here in Tagaytay. Yan. Diba? Ba't may So, number? ang benta mo rito is property plus business. Link. That's why it's a condo bed. No? Right now, ito ang project kung makapansin nyo, yun yung makikita yung Fora Condo Bell, right? Because it's operating not as Quest Hotel Tagaytay. So under Quest brand po tayo. Yung Quest brand ho, international brand yan. Pagkikitan ko na hawak ng mga Quest, lahat ng Quest Hotel no, sa Pilipinas ay yung grupo ng Philippines. So ito ho, yung 164 units na ito ay nakapasok sa kanila. Parte ng Quest Hotel. Ano mo kayo? Wala? Okay. So, ngayon ho, pag dinala nyo rito yung kliyente nyo, no, I expect na dinala nyo na rito sila, nakapili na sila ng unit. No? At parang dadalhin nyo lang sila dito just to see kung talagang may negosyo ba. No? Kasi yun ang importante. We're trying to tell them na ito yung pinaka-practical na paraan ng pagpumay-ari ng Tagaytay pa. Diba? Kasi kailangan pag hindi nila ginagamit, kumikita. Para wala silang sakit ng ulo. So these are perfect na kung ang inyong kliyente na dito ay OFW, mga yan. Tapos yung mga owners na own several properties na. No, hindi yung bago pala. Kung naghahanap siya ng residential, this is not good. This is a commercial property. Diba? Pag commercial, ang una mong gustong tingnan dyan ay matataas ba yung halaga ng property ko, pangalawa, kikita ba ako? Diba? So yun ang yung na-offer itong project nito. Capital appreciation, which means, simple means lang, kung binili mo yan ng 3 million, kano na ngayon? 5 million. So that's capital appreciation of 2 million. For example, yung kliyente in particular, ito, we're talking about experience na, no? Yung, mas maganda kasi yung experience na. Bumili yung kliyente ni Joanne, last December, properties around 5.6 to 5.8. Eh, wala ka na akong mabibiling 5.8. We are already 6.5 million. Okay? So, tuwa sa kanya yung kanyang kliyente. Kasi, napatunayan yung kliyente niya, through Joanna, na ano siya, kikita o magandang investment na para sa kanya. Even if yung kliyente niya, benta to about 5 years, kita na siya. Diba? Napatunayan na nakikita. So, this is the same concept na gusto namin dalhin nyo. Paliwanag niyo. Okay, we have 164 units lang dito. So, very privileged lang ho yung matatanggap yung owners ng Fora Quest. Quest Hotel Tagaytay. So, Fora Condo. Very privileged lang. 164 lang. Ito ang kabila natin is supposed to be a second building. Imagine nyo kung ngayon nyo dadalhin yung kliyente nyo, tapos pagpakita nyo, magtatayo pa ng kabila. Sigurado magkano din kita tayo niyan.
Ang sinabi natin ito, next building, this is 6 million already. Base pa lang. No? Eh ito, hindi pa ito magiging hotel. Kayo lang po yung mayroong pagkakataong kumita sa hotel kasi ito magiging regular condominium siya. Diba? Ang ganda ng offer nyo kasi kayo lang ho nag-o-offer niyan dito. Yan. Pero hindi ho yan malalim na balon. No? Usually, sa grupo nyo ho, sa local, I set aside 30 units. No? After that, kung maubos siguro, I can set aside another 15 units max. No? So, wala na. Kaya napakagandang lapitan niyo yung mga kliyente ngayon. Kasi itong opportunity na to, mawawala, mauubos. No? Ito kasi, di ba, katulad ngayon, no, nakikita nyo, anong maganda rito? Yung investment mo, hindi mo patutulugin. Di ba? You can already harvest it. Ayan o. If you pay 20%, of, let's say, 5 million yan, no? Magkano lang kailangan mong ilabas para kumita? 1.6 million. That is 20%. The unit TCP, bayaran mo lang yung fit out ng 100%, bayaran mo yung Po ka daw dito. joining fee, Po. o sa'yo na yung kita ngayong taon. Mamaya na Ano to. makakita nun? Sa ibang project dito, Mamaya na lang. bayaran mo Madami yung pa? 5 million, hindi ka Yeah. makikita ka. Kinig mo tayo. Diba? Kasi wala pa yung negosyo eh. Ito ayan na. Diba? So very good offer. Tama? Ayan. Sige. So may tanong, sir? Okay. Another good thing, no? Parang ma-appreciate nyo talaga itong project na to. Pero mapapansin nyo, itong project na to does not depend on walking. No? May trade hall tayo dyan. No? Kapag may events sa trade hall, automatic, dito sila kumukuha ng room. Ang nakikinabang din, di feeling best, siyempre yung may-ari ng unit, di ba? Oh. Kaysa bibili ka ng regular condominium, i-fit out mo, tapos ililista mo sa Airbnb halimbawa, pero pagkakataon mo kumita doon kapag nakita lang siya sa Airbnb. Dito hindi ho, kaya active tayong operator na naghahanap ng kliyente. Sila ho yung nagpa-package ng trade hall natin. Yung nakita niyong dalawa kaninang nakaiting dito, sellers ho yun, but they're selling the accommodation. Katulad nyo, kayo ho, sellers for the real estate, sila ho naman nagbebenta ng negosyo, sila yung nagbebenta ng room dito. Every time na mayroong mag-renta ron, tsak, package. Pag nag-i-event ho kami dito, sila rin yung kinakausap namin. Ginarentahan natin. So ito ho, negosyo plus property. Pero kayo, na-mesmerize kayo masyado, na? Nagustuhan niyo na ba itong project natin? Yes, okay. Ito kasi may kanya-kanya kayong grupo, no? We have joint viewing days, no? Usually Saturdays. No? Ang challenge ko lang sa inyo, daling nyo lang dito yung kliyente nyo. Papakainin ko pa yan. Baker J yan ha, hindi yan mumurahing pagkain. Papakainin ko. To-close natin. Sa daling nyo lang dito. Sa inyo syempre yung komisyon. Hindi ako mangungumisyon. Thank you, sir. Diba? Ang challenge lang, daling nyo lang dito. O, saan ka nakakita ng ganung project? O, dadalhin mo lang yung kliyente, papakainin pa. O, ito, dito. At kami na hong bahala mag-explain sa inyo ng content business. Kayo hong bahala mag-explain sa kanya ng units, no? Anong mabibili niya? Ano bang mabibili niya dito? Wala pa ho bang nag-ano sa inyo, PKS? Ay, wala pa? Lahat? Hindi pa kayo na-orient? Okay. So at least alam niyo na kung ano yung binibenta natin, no? Yung mga rooms dito. You have studio. No? Meron tayong tatlong klase studio, 23, 27, 29. No? And then the suite rooms, dalawa lang yon, 44 and 54, di ba? Dalitandaan, no? Yun lang pagpipilian, no? Wala ko tayong 2 bedroom, ha? Kasi hindi mo mabenta yung 2 bedroom, mahirap kong paupahan yung 2 bedroom. Oh, sorry. Mahirap si pa, tagdan? As an accommodation, no? Mas mahirap sa ipaganda. Kasi una-una,
magastos yung maintenance no. Pangalawa, malaki siya. Eh usually pag nasa city hotel ka, city hotel din nga pala to, no? It's more of a city hotel, no? Hindi siya resort hotel, no? Iba ho yung resort type. Yung resort type mo magastos yun kasi marami kang amenities doon, laki na swimming pool mo. Siyempre pag binentain yun, babawas yun sa kita mo. Diba? So, ideally, you want something that is efficient, which is this one, and complemented by other developments. Ginawa yung dalawa pang building doon, siyempre, magkano na yan? Kung nakabili ka rito ng 5 million doon, sigurado mga 8 million ang pinakamababang studio. Sa atin pa ho yung bakanting lote yan, tatayo natin ng building. So, kung yung kliyente nyo, naniniguro, no? Pwede nyo ikwento sa kanila. No? Na, kaya ho kaya namin pinapapasok ngayon para makapamili kayo ng unit ng habang maaga at mabili nyo pa nang hindi pa gumagawa yung iba. No? Para ho, anong tawag ito? Masiguro natin na mababawi nyo yung nilagak ng pera dito. Yun. Okay, any question? Wala, walang tanong. Okay, so walang gustong magtanong. No, at sa bagay, puntahan nyo lang yung ating website, no? Para sa property, you go to philinvest.com.ph. I-scan nyo lang yun sa webpage, sa landing page, sa ilalim, merong virtual tour. No? So, dalhin nyo lang, pakita nyo sa kliyente nyo habang nandun kayo, nakaupo kayo, kaharap nyo yung kliyente nyo. I-tour nyo siya. Sir, kailan po, di ba commercial siya, kailan po siya kikita? Let's say, nag-20% down payment na siya? Or dun sa 80%? Paano po ba? Ayun nga yung kaibahan nito. Kasi ito, bigyan mo lang ako ng 1.6 million. 5 million yung bibili mo, right? Okay. 1.6 million, that's about 30%. O sa'yo na yung kita ng hotel ngayong taon na ito. Sa'yo na yung kita. Kung kumita ito ng, let's say, kumita ito ng mga... Ang tansya ko kasi namin last year, no, yung studio is around, siguro mga 150 to 180,000 annually. Oh. Diba? Kung nagbabayad ka ng, magkano ang amortization nito? 30 to 40,000. Oh, eh magkano yun? Di parang binayaran mo na lang dun is mga 30,000. Ganda, di ba? Sa iba, tatapusin mo yung 50,000. Magbabayad ka muna ng 50,000. Dito pa kumikita. Dito ho, kita ka na bakit? Nandiyan na ho yung negosyo eh. Di ba? Kaya nga ako medyo mayabang ako. Ayaw ko ng mga long-term payments. Gusto ko cash. Diba? Pag cash yung dinala nyo rito, kaya yung spot DP, kasi nga ho, kumikita na eh. Diba? Para mo akong ginisa nun kasi pag binigay ko na nga sa'yo yung kita ngayong taon, tapos kahabaan mo pa. Sabihin ko sa kanya, eh yung mga client, yung mga seller ko ho, ano eh, gutom na, kaya gusto nila dito kasi cash at saka spot DP, yung preference namin, di ba? Para lang ho sa may mga, hindi naman ho tayo sa pero para lang dun sa may ready money na. No? Huwag nating lapitan yung ano pa lang, yung, anong tawag doon? Oo, yung nag-iipon, hindi ito perfect sa kanya. No? Kailangan ho ito yung may ready. Parang, bibigyan mo lang ho siya ng, ng choice. Meron kang 5 million, ma'am. Saan mo ilalagay yan? Sa bangko? Higit na mas mataas to. Kikitain mo dito kung dito mo ilalagay yung 5 million mo. Saan mo ilalagay yan? Sa stocks? O mas, higit na mas safe dito kasi ito back up by real estate. Hindi bumabagsak. Ako noong 2019, lugi na ako sa stocks ko. Na ngayon, hindi pa kami bumabawi. No? Ito ho, kung ito yung dito ko nilagay yung pera ko, sigurado mangat na yung pera ko. No? So, saan mo pa ilalagay yung 5 million mo? Sa treasury bond? No? Yung sa, magpapahiram ka sa gobyerno. O, magkano lang ho doon? 4 to 5% maximum. Eh dito, yung kita mo pa rito, participation interest mo pa lang sa hotel. No? Easily 8% na kagad. Wala kang katalo-talo dito. Kaya mo siya lalapitan kasi tuturuan mo siya kung saan niya magandang ilagay yung kanyang pera. Diba?
yun. Yes, Ano go yun, sir? ahead. Perpetual ownership. Perpetual, ba't nakilig magtanong ng perpetual? Yes, of course, ang perpetual ownership po is So, on the ibig land. sabihin, sir, continuous po yung kita nun. Ano? Ganito, yeah, correct. Oh, maganda, ano pangalan mo, sir? Jason. Jason, oh, maganda yung tanong ni Jason. Perpetual, oh, habang buhay ka bang kumikita rito? Yes. No? Hanggat na ikaw may-ari ng unit at saka ng lupa. Remember, ang perpetual home sinasabi, yung lupa lang, kasi yung lupa kahit bombahin yan, lupa pa rin yan. Hindi yan magbabago. Ito pag binomba to, wala na yung building mo. Diba? So hindi perpetual ang building. It has a life, economic life of 50 years. Maximum 30 years, no? Sorry, 50 years. 30 years pag normal ka lang o hindi mo masyadong tawag doon, hindi mo minamaintain yung unit mo, maximum yung mga 30. Pero to dahil professionally maintained, professionally managed, na-extend mo yung buhay itong unit mo rito o yung property mo rito. 50 years plus another 25 years. Di ba? Sa ordinaryong condominium, siguro 10 years pa lang, sira na yung elevator mo. Eh dito, hindi pwedeng sira yung elevator dito. Kaya negosyo, di ba? That means you're extending the life of your property. Dito ho, yung unit mo, pag nasira yung aircon, papalitan ka agad. Bakit? Para tayo negosyo pag walang aircon, di ba? Kayo ho ba magbabayad ng aircon? No. Babayaran or papalitan ng hotel operator. Hindi na kayo maglalagay. Galing, no? Nasagot ko yung tanong, sir. No? Ang perpetual ownership mo nito, habang nandito yung negosyo at saka kayong may-ari ng lupa, kumikita kayo. After 25 years, if you collectively decide, lahat doon kayong may-ari, gusto nyo ng ibang operator, let's say Ascot. No? So ito, hindi na siya magiging West Hotel Tagaytay. After 25 years, kung hindi ho kayo magre-renew, babalik namin yung pera na nilagay nyo, yung joining fee nyo, yung unit nyo, lahat ng nasa loob ng unit na yun, pwede namin ibenta, tapos bigay sa inyo yung pera. No? Pwede ganun, or iwan na lang yan doon. Pero hindi na ho West Hotel Tagaytay ito. Pwede yung maging Ascot Tagaytay na. No? Depende ho kasi sa operator yung brand. Tayo ho, magaling ho kasi ang reputation ng Roma or Quest brand, no? Pagdating sa mga city hotels. No? Ang Ascot, kilala yan sa mga resort type hotels, no? Ito yung malalaki na may mga sa katotak na swimming pool, no? O may casino, ano. Tayo hindi, city hotel ho, kaya kinuha natin yung Quest Hotel brand kasi siya ho yung pinaka magandang reputation, no? Pagdating sa city hotel business. We prime up everything for success. Ibig sabihin, in-assemble nyo na ho lahat. Yung inyong operator, yung inyong location, no, nandito ho kayo sa pinaka-commercial na lugar sa Tagaytay. Itong area to isa sa pinakamahal sa Tagaytay. Pag bumaba ho kayo doon, kung dito ho mga 220,000 per square, doon pagbaba nyo mga 140 lang yun. 140. O bibili ka ng 140 doon, wala namang pupunta doon. Diba? Bili ka na ng mahal, kasi dito may pupunta. Diba? Sigurado may pupunta. Doon hanggang 140 ka na lang. Dito pagdating ng, siguro tinataya ko by next year, baka mga 260,000 na per square feet. Eh doon, magkano pa rin doon? Baka 140 pa rin sila doon. Nakapili ka nga ng mura, hindi naman kumita yung property. Kaya maganda pa rin yung bumili ka rito sa ganitong lugar. Kasi part siya ng isang business. Question? Nahiya na. O hindi man ako nagagalit o nangangagat. Tanong mo kayo. Anyway, kung nahiya kayo magtanong, pwede nyo naman mong contact your sales heads. Yeah, go ahead. Ano pangalan mo, ma'am? Ha? Resica. Ayan. Si Miss Resi, ang tatanong monthly dues. O dito ho, yung monthly dues nyo, yung maintenance dito, no? Kasama na sa total expenses. No? Sa regular unit, di ba, magpapaluwal kayo. Ito, hindi. Kasama siya sa total expenses. Pero meron pa rin ho kayong mga babayaran, pero ibabawas na yan doon sa tatanggapin nyo. Ano ba yun?
ito yung mga personal, yung tinatawag nating expenses na yung may-ari ang may obligasyon. Ano ba yun? Number one is RPT. No? Alam niyo yung real property tax. O syempre hindi naman pwede bayaran ng operator yan kasi hindi naman yan sa kung kanyang di ba? Pwede niyong gawin, susulat kayo sa operator, kayo na ho magbayad, babawas ko lang. Pwedeng ganun. No? Pero hindi ho yung obligadong bayaran ng operator kasi personal yun. Kahit ho ako dyan, pag wala ho kayong authorization, pupunta yan sa munisipyo, hindi ho yan pababayaran sa kanya. Correct? So yung mga ganong obligasyon, pwede ho yung ibawas sa inyong Kita. kikitain. Pero yung mga normal na conducted operating expense, halimbawa, security, no? Yung security guard dito, no? Sa normal association dues, Sino kasama? mataas yan, no? Siguro na 60% na binabayaran mo, security na eh. Di ba? Dito, spread yan sa inyo, tapos hindi nyo na yan babayaran kasi kasama sa conducted expenses yan. Okay? Ano pa ba yung mga common? Yung maintenance ng unit, halimbawa, nasira yung unit mo, papalitan mo yung simple lang, yung yung tawag ng doorknob. No? Pag regular condominium, ikaw ang papaluan no? Diba? Babayaran mo, ikaw pa maghahanap kung ano. Batas, ang problema pa nun, kung hindi ka pareho ng doorknob yung sa kabila at saka yung sa katapat mo, pangit na ng lugar nyo. No? Dito, hindi ho. May standards sa tayo mini-maintain ng uniform. So inaawas na rin mo yan, kasama mo yan sa dues mo. Ano pa? Yung pagpipintura nitong building. No? Normally, sa regular condominium, capital call yan o tinatawag na extra assessment. No? Papaluwal ka ng konti o ng sobra. Dito hindi. Ibabawas sa conducted expenses. So that would make up your as of dues. Sir, paano po naman yung halimbawa, yung may-ari mismo yung gustong gumamit ng unit? Ano pangalan mo po? Bong po po. Bong, yan. Anong tanong mo po? Kung yung mismong may-ari po yung gustong gumamit ng unit, halimbawa po, siya, pumunta dito, 1 week, ano po nagiging ganun? Okay. Ganda. Kasi dito, kahit pinakamura yung binili mo, pwede kang gumamit ng ibang rooms. Depende sa availability. Not Kung necessarily, hindi available yung unit mo, hindi mo siya magagamit. hindi mo magagamit yung unit mo. Ay pare-pareho naman yan. Mas maganda pa. No, halimbawa, yung studio, bumili ka rito sa baba. Yan ang pinakamura. Ang available yung nasa taas. Eh, ba't ka magagamit mo? Dito pa sa taas. Mas maganda Mas pa. maganda yung view doon. Di ba? Pero hindi ka nagpaluwal, pareho lang. Wala ka babayarang extra doon. Magbabayad ka lang ng extra kung mag-upgrade ka. For example, si Sir ay bumili ng 23, Studio 23. Ang available, no, may kasama siyang pamilya, imbis na gusto niya ng 2 room. May available na 1 bedroom. Oh, yun. Doon siya. Kaya lang, yung 14 nights, no, kasi sa isang taon, meron kang 14 nights na privilege use, no? Ito yung tinatawag na Free. Consume. oo, na pwede mong consume, no? 14 nights. Ibig sabihin yan, assured ka na makakatira ka ng 14 nights isang taon. Kung higit pa doon ang kailangan mo, they will also give you, but you have to be a paying guest na. Okay? Bakit gano'n? Mamaya, paliwanag ko. Pero yung sinasabi ko kanina, kung 14 nights, ang meron ka sa studio, ang available is 1 bedroom, pwedeng gawin yon na ilipat ka doon, pero magiging 10 nights na lang. No? Kasi malaki yun eh. No? Lugi naman yung may-ari kasi mapupunta sa kanya yung paggamit mo. Okay? Ganon siya. Ngayon, yung sinasabi natin 14 nights, no? Parang guaranteed and assured, no? Kahit na peak season, kasi peak season, yan yung pinakapuno to, like yung December, no? December, tapos magja-January, ang room natin dito, maabot mga 10,000 na night. So, yan ho, pagka ho kayong member, may-ari, makakakuha kayo ng room. No? Kahit na punong-puno siya, gagawin kayo ng paraan. Mag-reserve lang ho kayo ng maaga, wag lang ho kayo mag-reserve ng
3 days or at least 2 days, no? Bago kayo tumira, tsaka pala kayo mag-reserve. Wala na, most likely puno na ho yan. Bibigyan kayo ng next slot. Yung 14 days na yun, sir, pwedeng ipagamit halimbawa sa kaibigan o Yes. nakauwi. Oo, tama po. Ang requirement lang po nun, dapat ikaw mismo ang may-ari ang magsasabi at tatawag dito. No? Ganun ho tayong ka-exclusive, kahigpit. No? Kailangan kayo ang magsabi. Hindi po pwedeng sinabi lang, oh, kilala ko si ganito, tapos ito, ano. Kailangan kayo mismo tatawag at mag-research. No? Yun lang ang requirement. No? Pero pwede ho. Marami ko tayong ganyan, no? Kasi halos 70% na nakabili ito mga OFWs, hindi ho sila nakapunta dito. Kaya lang ho, gustong-gusto nila dito kasi wala hong no? Pag hindi ho sila dumating, pinabayaran yun. No? May bayad yun. Yung kinita nun ay pupunta sa kanila. Okay? At the end of the year, no? Pagka hindi nyo ginamit yung 14 nights, 100% po yung kita nyo. Oo, bibigay. Pag ginamit nyo, may konting bawas yan. Kasi siyempre ginamit mo. Diba? Kasi ang sumahan dito, or paano ba sinusuma yung kita dito? Araw-araw, 365 days. May kaakibat na kita yun. At sinusuma ho yung parating na isang taon. At yun ho yung pinibigay sa inyo. Kinita ng 365 days. Yung kinita ng 200 days. No? Ganun ho. Kaya may value ho bawas isang araw. Kasi sisingilin niyo ho ako eh, no? Ikaw may-ari, sigurado sisingilin mo. Okay? Ayan. Sige ho, tanong pa. No? Para mas madaling paliwanag, pagka ho yung medyo hindi pa kayo bihasa, no? Yung katulad nila Joanna, bihasa na sila kasi nakilang beses na sila nakabenta, no? Pero pag sa inyo hindi pa, pwede naman huwag niyo munang sagutin yung mga katanungan na yan. No? Diba ang ano lang natin dito, ang challenge lang, ang trabaho mo ng dagat, dalhin sila dito. Ako nang bahala magpakain at magpaliwanag. Diba? Para sa mga una, ha? O yung mga wala pang eksperyensya. No? Pero yung katulad ni Joanna, naku, kahit anong araw nandito yan. Kasi alam na nila kung paano invest o explain. Sa inyong mga baguhan pa, yun lang, dalhin nyo pagka-viewing day. Pakainin natin. Siyempre, hindi ko kayo sisingilin doon, no? Pagbawasan na ano. Kakastusan natin. Okay? Alright. So, wala nang tanong. Kung wala na ako kayong tanong, papaalam ako, papakita ko sa inyo yung ilang rooms, no? Para ma-feel nyo, mahawakan nyo, ma-touch nyo. At saka, baka doon ho, hindi na kayo masyadong mahiyang magtanong, no? Kasi siyempre, umana na yung utak. Okay. Let me, one moment lang, siguro mga 3 minutes, no? Magpapaalam lang. Thank you, sir. Kung meron hong gusto mag-CR, you can go to the comfort room mo na. Kasi babalik ako dito.